Setyembre na, naani na ang mga pananim, naipreserba na ang mga ani sa garapon, at sa wakas ay parang makakahinga na tayo ng maluwag. Tinitingnan ninyo ang inyong mga bakanting taniman at nakakaramdam ng nararapat na pagmamalaki. Ngunit alam ba ninyo na sa mismong sandaling ito ng kapayapaan, karamihan sa mga hardinero ay gumagawa ng isang kritikal na pagkakamali, isang pagkakamali na tahimik at hindi napapansin na nagnanakaw ng halos lahat ng kanilang ani para sa susunod na taon. Ngayon, susuriin natin ang problemang ito ng detalyado at ipapakita ko kung paano gawing garantiya ng masaganang hinaharap ang inyong hardin ngayong Setyembre sa halip na maging sona ng panganib. Marami sa atin ang tumitingin sa taglagas bilang katapusan ng panahon ng paghahalaman. Nagdidilaw ang mga dahon, umiikli ang mga araw, natutulog ang kalikasan, at sinusunod natin ang halimbawa nito. Ipinagpapaliban ang lahat ng gawain sa hardin hanggang tagsibol. Ang pamamaraang ito ay naipasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Dapat magpahinga ang lupa, sabi ng ating mga lola. Ngunit ibang-iba ang pananaw ng modernong agronomya dito. Ang bakante, hubad na lupa sa taglamig ay hindi pahinga. Ito ay isang bukas na sugat na madaling kapitan ng lahat ng sakit at problema. At ito mismo ang maling akala na nasa likod ng ating pangunahing pagkakamali ngayong Setyembre. At ito na nga, ang una at pinakakaraniwan sa ating pangunahing pagkakamali, ang pagpapadaig sa matamis na ilusyon na tapos na ang lahat. Isipin ninyo ang ganitong senaryo. Kalilipas lang ng huli mong hinugot ang huling karot at nabuhat mo na ang isang timba ng piling-piling mga pananim mula sa halamanan. Medyo sumasakit ang likod mo, ngunit sa loob mo'y may kapayapaan at karapat-dapat na pagmamalaki. Puno ang bodega, nag-uumapaw ang mga istante sa dami ng garapon. Natapos na ang misyon para sa taong ito. Sa pakiramdam, maaari mo nang isara ang panahon ng paghahardin ng malinis ang iyong konsensya. Ikandado ang tarangkahan at kalimutan ang hardin hanggang sa susunod na taniman. Pamilyar na pakiramdam, hindi ba? Sa mismong sandali ng pagpapahingang ito, matatagpuan ang ugat ng problema. Tinitingnan natin ang lupang walang laman, malinis na nalinis, at iniisip, hayaan mo na itong magpahinga. Itinuturing natin ang bakanting taniman bilang tanda ng kaayusan at tapos na trabaho. Ngunit para sa kalikasan, ang lupang walang laman at walang panakip ay hindi pahinga. Ito ay malaking stress. Para itong mag-iwan ng bahay na nakabukas ng maluwag ang mga bintana at pinto sa loob ng matagal na panahon. Umalis tayo at sa ating lupa ay nagsisimula ang ibang-iba na katagong buhay at maniwala kayo sa akin, ang buhay na ito ay hindi ninyo magugustuhan. Sa sandaling sumara ang tarangkahan sa inyong likuran, nagsisimula ang matinding labanan para mabuhay sa inyong mga walang pananggang kama ng halaman. Unang sumasalakay ang hindi nakikita, ngunit ubod ng tuso na kaaway, ang erosyon. Una, dumarating ang hangin, malamig at humahagibis na hangin ng taglagas ang malayang lumilibot sa inyong taniman. Madali nitong tinatangay ang pinakamaliliit, pinakamagaan, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pinakamatabang bahagi ng lupa. Hindi lang ito basta alikabok. Ito ang napakahalagang humus na inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon sa paglalagay ng compost at pataba. Tinatangay lang ito ng hangin, dala ang inyong pagkamayabong sa kapitbahay o sa pinakamalapit na kanal. Pagkatapos, pumapasok na sa eksena ang ulan ng taglagas. Hindi na ito ang banayad na pagdidilig ng tag-init. Ang mabibigat, malamig na patak ng ulan ay humahampas sa hubad na lupa. Sinisira ang istruktura nito. Hindi na gaanong sumisipsip ang lupa ng tubig tulad ng dati.
Nagsisimula itong umagos, lumilikha ng maliliit na sapa na nagtatangay ng lahat ng nasa daan nito. Ang buong itaas, ang pinakapuno ng sustansyang bahagi ng lupa ay literal na umaagos palayo mula sa inyong mga kama ng halaman. Isipin nyo, parang mayroong maingat na nagtatanggal ng lahat ng cream sa isang cake at iniiwanan kayo ng tuyong sponge cake na lang. Ganyan mismo ang ginagawa ng erosyon sa inyong lupa. Ngunit ang unti-unting pagkawala ng lupa ay simula pa lang ng problema. Ang pinakamasama ay nangyayari sa ilalim. Kasabay ng tubig at mga butil ng lupa, naanod din ang pinakamahalagang sustansya nito, ang nitrogen, phosphorus, at potassium na kailangan para sa inyong susunod na ani. Isipin nyo ito, buong tag-araw, inalagaan ninyo ang inyong halamanan. Diniligan, pinakain, at nilagyan ng compost, abo, or mineral na abono. Gumawa kayo ng parang imbakan ng pagkain sa lupa para sa susunod na taniman. Pero ngayon, ang mga ulan sa taglagas ay hinuhugasan lang ang lahat ng kayamanang ito patungo sa malalim na bahagi ng lupa, kung saan hindi na maaabot ng ugat ng karamihan sa mga halaman. Para itong pagtimpla ng tsaa, ang unang salin ay nagbibigay ng pinakamasarap at pinakabenepisyong inumin. Pero pagkatapos, naiwan na lang ang maputlang tubig. Ganyan din ang ginagawa ng ulan sa inyong lupa. Pagdating ng tagsibol, wala nang bakas ng dating yaman. Ang lahat ng inyong pagod at puhunan nitong tag-araw ay literal na natutunaw sa mga tubig ulan ng taglagas, iniiwan ng lupa na gutom at payat. Hindi nga ba't ang kalikasan ay ayaw sa anumang puwang na walang laman? Sa sandaling mawala ang inyong mga pananim, agad namang sumusulpot ang mga bagong, di inaasahang bisita. Ang mga ito ay ang tinatawag nating damo. Ang kanilang mga buto ay matagal nang nakaimbak sa lupa. Tahimik silang natulog, buong tag-araw sa lilim ng inyong mga kamatis at pipino, matiyagang naghihintay ng tamang oras. At heto na nga ang kanilang pagkakataon. Ang lupa na maluwag, mamasa-masa, at mainit-init pa pagkatapos ng anihan. Para sa kanila, ito'y parang isang 5 bituing hotel na may all-inclusive na serbisyo. Ngayon mismo, ang mga pinakamatitibay at pinakamahilig dumami na damo tulad ng dandelion ay nagsisimulang lumalim ang kanilang mga ugat. Hindi lang sila basta tumutubo. Nagagawa nilang kumapit ng matibay, lumakas, at maghanda sa darating na panahon. At pagdating ng panahong magtanim ulit, pagbalik ninyo sa inyong bakuran na may dalang mga buto, hindi isang malinis na taniman ang bubungad sa inyo, kundi isang siksik, berdeng karpet ng mga mananakop. At mapipilitan kayong gumugol ng maraming lakas at oras para bawiin sa kanila ang bawat sentimetro ng lupa sa halip na simulan na lang ang pagtatanim. Pero hindi pa dyan natatapos ang problema sa damo. Ang inyong mga bakanting gulayan na walang takip ay nagiging perpektong taguan sa taglamig para sa isang buong hukbo ng mga peste. Mga salagubang, uod, kurukot, slugs, iba't ibang uri ng larva at higad. Lahat sila'y naghahanap ng mas komportabling lugar upang magpalipas ng taglamig. At kayo pa ang kusang nagbibigay sa kanila ng mainam na tirahan. Komportable silang nagkukubli sa maluwag na ibabaw ng lupa kung saan hindi sila maaabot ng matinding lamig o ng mga ibon. Doon sila bumubuo ng mga kolonya, ng itlog, at tahimik na natutulog buong taglamig. Pagdating ng tagsibol, sa sandaling uminit ang lupa, gigising silang gutom na gutom at puno ng lakas. At alam nyo ba kung ano ang magiging una nilang almusal? Ang inyong malalambot at bagong uspong na tanim. Sa halip na hayaang mamatay sa lamig ang mga peste o maging biktima ng mga ibon, sa pag-iwan ninyo ng lupa na hubad ay para na ring nagtatayo kayo ng maaliwalas
at ligtas na pahingahan para sa kanila ngayong taglamig. Kayo mismo, sa sarili ninyong mga kamay, ang naghahanda ng daan para sa mapaminsalang pag-atake sa tagsibol sa inyong magiging ani. At ganoon din ang nangyayari sa mga sakit sa halaman. Ang spora ng fungi, bakterya at iba pang mikrobyo na sanhi ng late blight, powdery mildew at iba't ibang uri ng bulok, lahat ng ito ay nananatili sa mga tira-tirang halaman. Kahit pa sinipag kayong alisin ang lahat ng malalaking tangkay at dahon, may maliliit na bahagi pa ring naiiwang nahawahan sa ibabaw ng lupa. Ang ulan at hangin ang nagkakalat ng mga mikrobyong ito sa buong lupain. At ang hubad, walang proteksyong lupa, ito ang perpektong lugar para sa kanila upang magtago at dumami. Ang mga spora ay perpektong napananatili sa itaas na layer ng lupa, matiyagang naghihintay ng tamang kondisyon. Pagdating ng init at ulan, nagiging aktibo sila at buong lakas na lulusob sa mga batang halaman na hindi pa matibay. Kung hahayaan ninyong hubad ang lupa, para na rin kayong lumikha ng isang inkubator para sa mga sakit. Kinokonserba ninyo ang impeksyon, tinitiyak na sisirain nito ang inyong susunod na ani. Sa halip na pabutiin ang lupa, ginagawa ninyo itong isang tunay na bombang may nakatagong panganib. Dito, marami sa inyo ang maaaring magtaas ng kilay at magsasabi, "Sandali lang, ginagawa ko naman ang lahat ng tama. Nililinis ko ang lahat ng tuyong dahon, tinatanggal sa aking hardin, at binubungkal ang mga taniman. Napakalinis ng lahat." Ngunit dito nakatago ang isa pang malalim na maling akala. Ang masusing paglilinis ng mga tira-tirang halaman ay walang duda, isang mahalaga at kinakailangang hakbang. Talagang natatanggal mo ang malaking bahagi ng mga peste at sakit. Ngunit sa kritikal na punto, hindi ito sapat. Para lamang itong cosmetic procedure, isang simpleng kalinisan. Parang nagsisipilyo ka ng ngipin, pero puro asukal pa rin ang kinakain mo. Inaalis mo lang ang nakikitang bahagi ng problema, pero hindi mo naman inaayos ang ugat nito. Ang hubad na lupa, kahit pa ito ay perpektong malinis at nabungkal, ay nananatiling vulnerable sa erosyon, pagkaubos ng sustansya, pagdami ng damo, at sa mga pesteng nakatago na sa ilalim ng lupa. Ang iyong perpektong kaayusan ay, sa kasamaang palad, isa lamang ilusyon ng kontrol. Sa katotohanan, ang ganyang sterile na taniman ay parang isang bukas na sugat na magdudulot ng sakit o problema sa mahabang panahon. Kaya, ano ang dapat gawin? Tanong ninyo, paano masisira ang paulit-ulit na pagkakamaling ito sa taglagas? Ang sagot ay nakakagulat, na simple at napakatalino. Ang una at pinakamahalagang tuntunin para sa Setyembre ay huwag na huwag hayaang nakalantad ang lupa sa anumang pagkakataon. Kailangan damitan ang lupa para sa darating na panahon. At ang pinakamaganda, pinakakapakipakinabang at pinakamabisang damit para dito ay ang tinatawag na cover crops or green manures. Ito ay mga halaman na ating itinatanim hindi para anihin, kundi para pakinabangan mismo ng lupa. Mustasa, oats, rye, paselya, vetch, napakarami ng pagpipilian. Sa pamamagitan ng kanilang mga ugat, ginagawa nilang mas maluwag ang lupa, mas mahusay pa kaysa sa anumang pala. Kaya't nagiging malambot at madaling humawak ng tubig. Ang kanilang berdeng bahagi, na parang isang buhay na kumot, ay sumasakop sa lupa upang protektahan ito mula sa hangin at ulan, ganap na pinipigilan ang pagguho. Wala silang iniiwang puwang para sa mga damo, at kapag lumamig na ang panahon, namamatay sila at nagiging napakahusay na organikong pataba. Ibinabalik sa lupa ang lahat ng sustansyang naipon nila sa loob ng taglagas. Ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang sabay na pakainin, protektahan, at
at pagalingin ang inyong lupa. May isang matagal ng maling akala sa paghahardin na mahirap burahin. Ang sabi nila, huli na ang Setyembre para magtanim ng kahit ano. Wala nang tutubo. Marami ang tumitingin sa kalendaryo, nakikita ang papalapit na lamig at agad na sumusuko. Ngunit ito ay lubos na mali. Ang Setyembre, lalo na ang unang kalahati nito, ay ang perpektong panahon para magtanim ng mga pananim na pantakip lupa o siderates na matibay sa lamig. Ang mga pananim na tulad ng puting mustasa, oats, rye o pasilya ay hindi natitinag sa kaunting hamog yelo. Mabilis silang sumisibol at bago pa man dumating ang matinding pagyelo, nakapagpapalago na sila ng sapat na berdeng bahagi. Hindi nila kailangang mamulaklak o magbunga ng buto. Ang kanilang pangunahing layunin ay lumikha ng isang berdeng kumot na poprotekta sa lupa. Kahit tumubo lang sila ng 10-15 sentimetro, malaki na ang maitutulong nito. Matutupad nila ang kanilang mahalagang tungkulin. Takpan ang lupa, luwagan ito ng kanilang mga ugat, at maging pagkain ng mga mikroorganismo sa lupa. Kaya't iwaksi na ang mga pagdududa. Ang pagtatanim ng siderates sa Setyembre ay hindi huli, kundi ito ang pinakatamang tama. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang maling paggamit ng organikong pataba. Ang taglagas ay karaniwang panahon ng pagpapataba. Gayunpaman, marami pa rin ang nakasanayan ng gumamit ng sariwa at hilaw na dumi ng hayop. Ang iniisip nila, sa paglipas ng taglamig ay marorot ito at pagdating ng tagsibol, handa na ang sustansyang kailangan ng mga halaman. Ngunit sa katotohanan, mas nakakasama pa ito kaysa nakakatulong sa iyong hardin. Una, habang nabubulok ang sariwang dumi ng hayop, naglalabas ito ng matinding init at amonya. Maaari nitong literal na sunugin ang mga ugat ng iyong mga halaman kung hindi pa ito ganap na nabulok. Pangalawa, ang sariwang dumi ng hayop ay paboritong pagkain ng mga peste tulad ng mole cricket o mga uod ng salagubang. Hindi mo sila pinapataba, kundi pinapakain. Pangatlo, naglalaman din ito ng napakaraming buto ng damo na hindi pa natutunaw. Kapag naglagay ka ng sariwang dumi ng hayop, para mo na ring tinamnan ang iyong mga kama ng maraming buto ng damo na magdudulot ng problema sa loob ng ilang taon. Tandaan ang isang simpleng patakaran. Sa taglagas, ang ilalagay lang sa mga taniman ay ganap na nabulok na dumi ng hayop o tinatawag na humus o hinog na compost. Ganoon din ang kaso pagdating sa abo ng kahoy. Ito ay isang mahusay na pataba na mayaman sa potassium, phosphorus, at iba pang mahahalagang microelements. Dahil dito, maraming hardinero ang sagana at buong pusong nagkakalat nito sa buong taniman, sa paniniwalang mas marami, mas mabuti, sa pag-aakalang walang masamang idudulot ang sobra. Ngunit, iba ang sitwasyon sa abo ng kahoy. Mahalagang tandaan na ang abo ay isang matapang na alkaline. Kapag ito ay ginamit ng padaskol-daskol at sa malaking dami, maaari nitong biglang baguhin ang pH balance ng iyong lupa. Karamihan sa mga pananim sa hardin ay mas gusto ang lupa na neutral o bahagyang acidic. Kung gagawin mo itong lubhang alkaline, mahaharangan ang access ng halaman sa ilang mahahalagang sustansya. Kahit na naroroon na ang mga ito sa lupa, magkakaroon sila ng chlorosis, mananamlay, hindi lalago ng maayos, at magiging sakitin. Ang pagwawasto sa ganitong pagkakamali ay napakahirap at matagal. Kaya, gamitin ang abo ng katamtaman. Hindi hihigit sa isang baso bawat metro kwadrado. At sa mga lugar lamang ng lupa kung saan sigurado kang ito ay talagang acidic. Kagaya nga ng sinasabi tungkol sa balanse, ang taglagas ang perpektong panahon para sa isang pangkalahatang check-up ng iyong lupa. Sa tagsibol kasi, palagi tayong nagmamadali. Kaliwat kanan
ang paghahasik at pagtatanim ng punla, kaya halos wala ng oras para sa iba. Pero sa taglagas, pagkatapos ng anihan, maaari kang maglaan ng sapat na oras upang kumuha ng mga sampol ng lupa mula sa iba't ibang bahagi ng iyong hardin at suriin ang antas ng acidity o pH nito ng walang pagmamadali. Para rito, mayroong mga simple at murang pH test kit na may litmus paper na mabibili sa anumang agricultural supply store or garden center. Bakit nga ba ito mahalaga? Sa pag-alam mo ng eksaktong pH ng iyong lupa, malalaman mo kung kailangan itong bawasan ang pagkaasido. Kung maasido ang lupa, ang taglagas talaga ang pinakamagandang panahon para maglagay ng dolomite powder, apog, o abo. Sa buong taglamig, ang mga sangkap na ito ay unti-unting kakalat ng pantay sa lupa at dahan-dahang ibabalik sa normal ang acidity nito. Pagdating ng tagsibol, sasalubungin ka na ng isang handa at balanseng lupa na buong pusong handang tanggapin ang anumang pananim na iyong itatanim. Ang simpleng gawaing ito ay makakatipid sa iyo ng maraming stress at gastos sa pataba sa susunod na panahon ng pagtatanim. At narito tayo sa isa sa pinakamatinding pagtatalo ng mga hardinero na patuloy na pinagdedebatehan sa loob ng maraming dekada. Bubungkalin ba o hindi ang lupa tuwing taglagas? Ang mga sumusuporta sa tradisyonal na malalim na pagbubungkal kasama ang pagbaliktad ng buong lupa ay naniniwalang sa ganitong paraan nawawasak ang mga damo at peste. Ngunit ang mga sumasalungat naman, ang mga tagapagtaguyod ng natural na paghahalaman ay nagsasabing ito ay barbariko at pumapatay sa lupa. Ang katotohanan, tulad ng dati, ay nasa gitna. Ang malalim na pagbubungkal ay talagang nakakasira sa istruktura ng lupa. Sinisira ang mga kanal na nilikha ng mga ugat at mga bulate. Iniaahon nito ang bahagi ng lupa na walang sustansya at naglilibing naman ito ng matabang lupa. At ang pinakamahalaga, pinapatay nito ang napakaraming kapaki-pakinabang na mikroorganismo sa lupa, ang ating mga pangunahing katulong. Ang modernong paraan ay ang bahagyang pagpapaluwag ng lupa gamit ang kultibador sa lalim na 15 sentimetro. Sapat na ito upang putulin ang ugat ng mga damo at mapabuti ang sirkulasyon ng hangin, ngunit mapanatili pa rin ang buhay na istruktura ng lupa. At kung nagtanim ka ng mga pananim na pampayabong ng lupa, hindi na talaga kailangan ang pagbubungkal. Ang kanilang mga ugat ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa iyo. Paano kung naging malamig at maulan ang Setyembre at alam mong huli na talaga para magtanim ng pananim na pampataba? Ibig bang sabihin ay wala na ang lahat at kailangan mong iwanang nakalantad ang iyong mga kamang taniman? Siyempre hindi. Mayroong isang napakagandang alternatibo, ang pagmamalts. Ang iyong pangunahing layunin ay mananatiling pareho, ang takpan ang lupa. Ngunit sa halip na buhay at berdeng kumot, gagamit ka ng organikong materyales. Para dito, perpektong magagamit ang dayami, pinatuyong damo, ginapas na damo sa bakuran, mga tuyong dahon mula sa malulusog na puno, dinurog na sanga o sapat na panahong compost. Kailangan mo lang ikalat ang mulch sa ibabaw ng mga kamang taniman ng makapal, hindi bababa sa 10 sentimetro. Ang sapin na ito, na parang isang makapal na balabal, ay magpoprotekta sa lupa mula sa matinding lamig, pagyelo, pagguho, erosion, at pipigilan din ang pagtubo ng mga damo. Sa taglamig at tagsibol, ang ilalim na sapin ng mulch ay unti-unting mabubulok, magpapayaman sa lupa ng mahahalagang sustansya at magiging masarap na pagkain para sa mga bulate. Ito ay isang simple, ngunit lubhang epektibong paraan upang mapanatili at mapalago ang pagiging mataba ng lupa ng walang labis na pagsisikap. Pero kahit sa ganitong kasimpleng gawain, ang pagmamalts, may mahalagang puntong dapat tandaan.
may posibleng pagkakamali. Malaking bagay kung saan galing ang gagamitin mong pantakip o mulch. Huwag na huwag. Tandaan, huwag na huwag mong gagamitin bilang pantakip sa halamanan ang dahon o bahagi ng halaman na may sakit tulad ng kamatis o patatas na may late blight. Huwag ding kukuha ng dahon mula sa mga punong nagkaroon ng scab o powdery mildew. Sa paggamit ng ganitong uri ng materyales, hindi mo pinoprotektahan, bagkus ay kinakalatan mo lang ng sakit ang lupa mo. Para mo na ring kinumutan ang iyong mga tanim ng isang kumot na puno ng fungal spores at mga peste. Binibigyan mo sila ng perpektong tirahan para makapagpalipas ng panahon at sa pagdating ng susunod na taniman, siguradong lulusubin nila ang mga bagong tanim mo. Kaya naman, piliin ang gagamiting mulch ng kasing ingat sa pagpili ng mga binhi. Gumamit lamang ng malusog, malinis, at organikong materyales. Mas mabuti pang walang mulch ang iyong taniman kaysa takpan ito ng posibleng pagmumulan ng mga problema sa hinaharap. Pag-usapan natin ang inyong pinakamahalaga, ngunit hindi nakikitang mga katuwang. Ito ang bilyon-bilyong mikroorganismo at siyempre ang mga bulati na naninirahan sa inyong lupa. Sila ang nagbibigay buhay at nagpapabunga sa inyong lupain. Pinoproseso nila ang mga organikong materyales, ginagawang sustansya na madaling makuha ng mga halaman. Sila ang lumilikha ng buhaghag na istruktura ng lupa na mahusay humawak ng tubig at nagpapapasok ng hangin. Ito ay parang isang buong pabrika ng pagkamayabong sa ilalim ng lupa. Ngayon, isipin ninyo na hinahayaan ninyong nakabuyangyang ang lupa sa taglamig. Sa ganoong paraan, pinagkakaitan ninyo ang buong hukbo ng mga manggagawang ito ng kanilang tahanan at pagkain. Kung walang panakip na halaman o mulch, ang ibabaw na bahagi ng lupa ay nagyeyelo, natutuyo, at karamihan sa mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo ay namamatay lang. Ang mga bulate ay lumulubog ng malalim o namamatay din. Pagdating ng tagsibol, hindi lang nagiging payat ang inyong lupa, nagiging patay at walang buhay ito. At upang maibalik ang marupok na ekosistemang ito, aabuti ng maraming taon. Sa pagprotekta ng lupa sa taglagas, inuuna ninyo ang pag-aalaga sa inyong maliliit na katuwang. May isa pang hindi halata, pero napakahalagang aspeto ng pangangalaga sa taglagas na madalas nakakalimutan ng marami. Ito ay ang pagdidilig. Sa isip-isip natin, bakit pa magdidilig ng mga bakanting kama sa taglagas? Naani na ang mga pananim, ngunit kung naging tuyo at mainit ang taglagas at walang ulan, magsisimulang matuyo ang lupa. At ang tuyong lupa ay parang patay na lupa. Humihinto ang lahat ng microbiological processes dito. Nawawala ang mga mahahalagang bakterya na pinag-usapan natin kanina. Kung nagtanim ka ng green manure, kailangan nila ng tubig para lumaki. Kung naglagay ka ng organikong material, kailangan din ito ng tubig para magsimula ang pagkaagnas. Kaya, kung mahigit 1 linggo o 2 linggo ng walang ulan at tuyo ang panahon, huwag maging tamad at diligan ng maigi ang iyong mga kama. Hindi ito pagdidilig para sa mga halaman. Ito ay pagdidilig para mapanatili ang buhay ng mismong lupa. Mapapanatili mo ang microflora nito at matutulungan ang mga organikong labi na mas mabilis maging mahalagang humus. Ito ay isang maliit na bagay na nagbibigay ng malaking ambag sa kalusugan ng iyong gulayan. Setyembre, pagkatapos anihin ang mga pananim at nakikita mo na nang malinaw ang buong lupain mo, ito ang pinakamainam na panahon para sa estratehikong pagpaplano. Ang tinutukoy ko ay ang crop rotation o ang pagpapalit-palit ng tanim. Maraming hardinero ang taon-taon ay iisang uri ng gulay lang ang itinatanim sa pare-parehong bahagi ng hardin. Halimbawa,
kamatis sa greenhouse, repolyo sa malaking kamang taniman, at karot naman dito. Madali at nakasanayan na ito, ngunit direkta itong daan sa pagkaubos ng sustansya ng lupa at pagdami ng sakit ng halaman. Bawat gulay kasi ay kumukuha ng partikular na set ng sustansya mula sa lupa at nagiiwan din ng mga partikular na peste at mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Kaya naman sa Setyembre, habang sariwa pa ang lahat sa iyong isip, kumuha ng papel at iguhit ang mapa ng iyong hardin. Markahan mo kung ano at saan mo itinanim ang bawat gulay ngayong taon. At agad din, sa mismong planong iyon, planuhin mo na kung ano at saan ang itatanim mo sa susunod na taon. Tandaan ang simpleng alituntunin: huwag magtanim ng gulay mula sa iisang pamilya sa parehong lugar sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na taon. Ang simpleng planong ito na gagawin mo ngayong Setyembre ay makatutulong upang maiwasan ang maraming problema sa hinaharap. Huwag ninyong kalimutan na ang inyong hardin ay hindi lamang puro gulay na taon-taon itatanim. Tiyak na mayroon din kayong mga halamang perennial o iyong mga namumunga at nabubuhay ng higit sa 1 taon na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga sa pagtatapos ng taon. Kasama rito ang mga strawberry at iba pang palumpong na nagbubunga tulad ng currant, gooseberry at raspberry. Ang pababayaan lang sila ng walang pangangalaga ay malaking panganib sa ani ng susunod na taon. Sa panahong ito, mahalagang magsagawa ng sanitary pruning. Putulin ang lahat ng lumang, may sakit at basag na sanga sa mga palumpong. Alisin din ang mga lumang dahon ng strawberry. Pagkatapos, kailangan ninyong patabain ang mga ito gamit ang phosphorus, potassium na abono. Ang mga elementong ito ang siyang responsable sa pagbuo ng mga flower buds para sa susunod na ani at nakakatulong din sa halaman na mas makabawi sa mga pagbabago ng panahon. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng nitrogen na abono sa panahong ito dahil mag-uudyok ito ng pagtubo ng mga batang sanga na mamamatay lang din at hindi rin magbubunga. Matapos ang pagpapapataba, mainam na lagyan ng mulch ang palibot ng ugat gamit ang compost o vermicompost. Ang ganitong pag-aalaga ay inyong pamumuhunan para sa kalusugan at masaganang ani ng inyong mga perennial sa susunod na panahon. Ngayon, ito ang pinakamahalagang punto. Ang kritikal na pagkakamali na tinutukoy natin ay hindi sa kung anong ginawa mo, kundi sa hindi mo ginawa. Ito yung kaisipan na pagkatapos ng anihan, tapos na ang lahat ng trabaho. Pero, ang totoo, sa buwan ng Setyembre, talaga nagsisimula ang hindi man nakikita. Pero pinakamahalagang laban para sa ani sa susunod na taon. Kapag hinayaan mong hubot-hubad ang lupa, hindi mo ito binibigyan ng pahinga. Sa halip, hinahayaan mo itong malantad sa iba't ibang elemento, mga damo, peste at sakit. At pagdating ng tagsibol, sa halip na isang lupaing nakapahinga at puno ng sigla, makakatanggap ka ng lupang pinatuyo, walang sustansya at puno ng sakit na hindi na kayang magbigay ng magandang ani. Lahat ng iyong pagsisikap sa tagsibol, ang pagbili ng pinakamagandang buto, pagpapalaki ng punla, paglalagay ng pataba, ay mawawalan lang ng saysay dahil ang pundasyon mismo ay nasira na noong taglagas pa. Sa madaling salita, ang pinakamalaking sikreto para sa magandang ani sa susunod na taon ay hindi inihahanda sa tagsibol kundi sa Setyembre. Ang pangunahing mong gawain ay takpan at pakainin ang lupa, gumamit ng green manure or siderate mulch, maglagay ng hinog na compost at planuhin ng maaga ang mga itatanim. Isipin ang pag-aalaga sa taglagas hindi bilang isang nakakainip na obligasyon, kundi bilang pinakamahalagang investment para sa iyong masaganang ani sa hinaharap.
Salamat sa pagtapos nyo sa panunood ng video na ito. Umaasa akong naging kapaki-pakinabang ito sa inyo. Kung gayon, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang aming mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong pinakamalaking pagkakamali ang nagawa ninyo dati sa pag-aalaga ng inyong hardin o gulayan pagkatapos ng anihan? O baka naman, mayroon kayong sariling subok na sikreto sa paghahanda ng inyong mga taniman para sa susunod na panahon ng pagtatanim? Isulat ninyo ito sa comments sa ibaba. Magpalitan tayo ng kaalaman at karanasan.